Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bago ang lahat mga taga-taksnig, kami ho ay lubos na pagkasalat, pinangasong na nagpuwarala. Isa lang ang pagtitinom sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ang lahat ay masaya at gusto at nais makapulot ng kaalaman mula sa Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago kong umpisa ng magiging pagsama sa mga oras na ito, maaari ko po bang bilhin sa lahat na tumayo? Tayo lahat. Okay, tayo po tayo lahat. Ang hindi tumayo, may arthritis. Huwag mo ipahalatang matanda ka na. Okay? Kasi nakakahiya. Okay. Humarap sa kanan. Yung kanan mo na tao, sabay hawakan mo siya sa balikat, sabihin mo, Assalamu alaikum. Masya Allah. Di ba? Humarap sa kaliwa, batiin mo ulit siya. Assalamu alaikum. Ngayon naman, yung nasa kanan at kaliwa mo, sabihin mo sa kanyang, sasagot ako mamaya. Sabihin mo, go! Yan. Sa takbir. Sumula po tayong lahat. Ay, kasi baka yung katabi mo sa mga oras na ito, ngayon lang kayo nagkita dito, kahit pa paano, naipaliwati mo sa kanya salam. Allahu Akbar. Isipin mo mga minamahal na tagapakinig, sa layo ba naman ng lugar ng pinanggalingan namin, kahit sa panaginip, ay hindi namin lubos na isip na nakakarating po tayo dito sa inyong lugar. At shocking. Grabe, kung alam mo lang kung ano ang before and after ng lugar na ito, hindi mo masasabing, la hawla wa la quwwata illa billah. Magagamit siya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagagamit siya sa Islamic symposium seminar na ganitong mga minamahal na nagagamit. Mubarak po sa inyong lahat. Mubarak po sa lahat ng bumubuo ng programa ito. Alam niyo po mga minamahal na tagapakinig, hindi po kami na mga speakers sa entabladong ito ang tunay na may napakanayang timbala. Una, mas malaki ang sa inyo kasi nakakapulot at nakakabenepisyo ko sa mga kaalaman mula sa ating mga speakers. Lalong-lalo na ang mga naging dahilan para maging posible ang imposible na mabuo ang programang ito, mga minamahal na tagapakinig. Ngayon, pasukin natin ang paksa sa araw na ito. Kung nakinig po kayo kahapon, yung mga kumaten kahapon, alhamdulillah, nandito, kasunod po ito, konektado po ito sa topic ng ating isang speaker kahapon. At ito si Sheikh Muhammad bin Muksawato. Pinarealize niya sa ating lahat na kung ano ang purpose, ano ang ultimate goal ng bawat pamilya. Okay. Ngayon naman, ang binigay nila sa aking paksa sa mga oras na ito ay ang karapatan ng magulang sa anak at karapatan ng anak sa magulang. Hindi naman pwede na ang pag-usapan lamang natin ay mga karapatan ng mga anak, karapatan ng magulang sa anak, kasi karapatan din ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kahapon, narinig po natin, mga minamahal na tagapakinig, hindi ba't ang ultimate goal, pinakalayunin ng pamilya sa Islamikong katuruan ay kung papaano sila makapasok sa paraiso. Tama po ba, mga minamahal na tagapakinig? At hindi natin makakamit ito, hindi natin maisasagawa ito unless hindi natin alam kung papaano nga ba natin makakamit ang paraiso.
Mga minamahal na tagapakinig, ang paksa natin sa araw na ito ay konektado. Okay? Konektado sa topikong iyon na kung saan karapatan siya. Halimbawa, sa gobyerno minsan kapag hindi mo nakukuha ang karapatan mo, nagrereklamo ka, naiinis ka, nagagalit ka. Bakit? Kasi nga, hindi mo nakukuha ang karapatan mo. Ngayon nga, minamahal na tagapakinig, sana ay kapulutan natin ng aral, tatanakan natin ang karapatan ng magulang sa anak at ng anak sa magulang sa Islamikong kapuruan. Sana lahat ay makinig at magbenepisyo. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. So, umpisahan ko sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan paulit-ulit natin itong naririnig ang aya na ito. Kabisado na natin. Kumbaga sa CD, gasgas na, kasi kung usaping pamilya, usaping karapatan ng magulang at karapatan ng anak, ito palagi ang nabibigkas, ang aya na ito. Always ito ang aya na nabibigkas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Allah Rabbuna alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana inna labil كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ayat pa lang na ito, itinuturo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala karapatan ng magulang sa anak at pamamaraan ng anak sa kung paano ba maging mabuti sa magulang. Mga minamahal na tagapakinig, sa panahon natin ngayon, iba-iba tayo ng definition kung ano nga ba ang mabuting tao. Iba-iba tayo ng pagpapakahulugan sa kung paano ba natin sasabihin na ang isang tao ay mabuti. May tao na ang definition niya ng kabutihan ay ang bait-bait naman ni fulan. Bakit? Kasi nilibre nga ako ng milk tea. Subhanallah. May mga tao na ang mindset niya, dahil na siya ay nililibre ng isang tao, yan ang mabait. Meron na ng mga tao na damor na siya ang nakukutangan, yan, mabait yan. Diba? Iba-iba ang definition ng pagiging mabait. Sometimes, sa pagkakaroon ng kaibigan, iba-iba rin ang pagpapakahulugan. Bakit siya mabait? Always ko siyang kasama, ka-vibes ko siya, pareho kami maugali, so on and so forth. Pero alam niyo ba mga minamahal na tagapakinig, wala ka jack up na pagiging mabuting tao. Dahil ang tunay ng pagiging mabuting tao ay ang magiging mabuti sa magulang. May mahanap tayong mga tao, kaibigan natin, kakilala natin, ang bait-bait, magalang, mapagkumbaga sa ibang tao, sa kanyang kaibigan, pero pag nakasama ka sa bahay nila, bastos sa magulang. Subhanallah. Ganun na lamang niyang pagsalitaan, sigawan, pagmataasan ang kanyang magulang. At marami yan sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa marangal na Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Sinabi ng Allah, at ang iyong Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya. Sa kabila ng ipinag-utos ng Allah, ang kauna-unahan at pinakadakilang
mundo na sambahin siya, isipin nyo, sumunod, sabi ng Allah, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, at ang pagiging mabuti sa magulang. Ngayon mga minamahal na tagapakinig, yan ang isa sa karapatan ng mga magulang at kauna-unahang karapatan ng magulang. Alam mo kung isa-summarize natin ito, okay? Kung isa-summarize natin ito, mga minamahal na tagapakinig, kung paano o at ano ang karapatan ng magulang sa anak ay ang pagiging mabuti sa magulang. At nahati ito sa 5. Pakinggan nyo mga minamahal na tagapakinig kasi may katanungan mamaya. Baka makasagot kayo at mayroon tayong pa-premyo insha'Allah ta'ala. Ang premyo nyo ay isang house and lot sa paraiso. Sa paraiso. Okay? Yung makakasagot kasi pag may kaalaman, nakakapasok ng paraiso. Sino gusto pumasok ng paraiso? Itaas ang kamay. Ang hindi magtaas, hindi makakapasok. Subhanallah. Ya Allah, ang lahat ng nagtaas, papasukin mo. Pero wag na yan. Di ba? Kasi baka mamatay. Magalit pa sa atin. Okay? So ngayon mga minamahal na tagapakinig, 5. Pakinggan nyo to, mabilisan lang kasi mahabang topiko ito. At maikli lang ang oras natin. Unang karapatan ng magulang sa anak. Kayong mga anak, pakinggan nyo po ito. At kahit ikaw na matanda na, nawala na ang ama at ina, may karapatan pa rin sa'yo ang magulang mo. Hindi porket patay na ang inyong mga magulang,